Sa nagdaang mga buwan ay naging payapa ang buhay ng lahat. Walang kababalagan o karahasang nabalitaan ng dalagang si Ella. Pero nagawa ng dalaga na sa loob ng halos 1 taon na mapaangat ang kanyang buhay. Simula kasi ng araw na nagapi niya ang Diablo sa Barrio 7 ay diretso na mga taong nagpapalabas sa kanya araw-araw, hanggang sa nakaipon sila ni Cathy ng maliit na kapital para magtinda ng mga kakanin at iba pang klase ng panindang pagkain. Nagawa naman nila itong mapalago sa tulong na rin ng iba nilang tunay na kaibigan, hanggang sa makapagpatayo sila ng isang karinderya. Sa mga panahong iyon ay 5 karinderya na ang naipundar ng mga ito sa kanilang lugar, na sila na rin ang nagmaniobra. Hindi lang si Ella at si Cathy ang umaasinso ang buhay. Kasama nila ang mga butihin nilang mga kaibigang dalaga na tumulong sa kanila sa naging negosyo. Lahat sila ay nakaipon ng kani-kanyang pera at nagawa na rin nilang maipaayos ang kanilang mga bahay at nakapundar ng mga ari-arian. Alam ni Ella na sa tulong ng tangan niyang bertod, kaya sila sinuwerte sa negosyo, kaya hindi niya ito nakakaligtaang pasalamatan. Sa matulin pang paglipas ng mga araw, ay muli na namang masusubok ang dalaga sa darating na panibagong suliranin sa kanyang buhay. Isang araw kasi, habang naglilinis siya sa kanilang bakuran, ay may nagpakita sa kanyang isang duwende. Sa itsura nito ay para bang pagod na pagod at nagmamadaling hinanap siya. Ano ang atin, munting kaibigan? Tila yata malayo ang iyong pinanggalingan. Ako bang sadya mo at may mahalaga kang ipabalita? At saka, huminga ka nga muna bago mo sabihin ang iyong nasa kalooban. Bumuntong hininga ang duwende bago ito nagsalita. Nagpakilala muna ito sa pangalang Dagol. Sa kanya inilahad ang masamang balita. Nagkakagulo ang mga 5 diwata ng mga hayop dahil sa maling balanse ng kanilang batas. Ano? Hala! Anong nangyari? Kumusta si Diwata Hania? Ganito kasi ang nangyari. Gusto kasing baguhin ng 4 sa kanila ang pagtrato sa mga tao at gagawing mga kalaban dahil sa pagtrato ng mali sa mga alagang hayop ng ibang tao. Hindi pumayag si Diwata Hania, kaya siya ay kinulong sa piitan ng mga diwata. Kailangan mo siyang iligtas, Ella, dahil ikaw lamang ang pinakamalapit na dalagang binigyan niya ng bertud. Huwag kang mag-alala, Ella. Sisikapin kong maabisuhan ang ibang mga nabigyan niya ng bertud ng pusang gala para may makatulong sa'yo. O sige, pero pwede bang malaman kung anong klaseng mga diwata ang nagkulong kay Diwata Hania? Sila ay ang diwata ng mga aso, ibon, ahas at daga. Sila ang mga diwatang tutol sa matagal ng batas ng mga diwata. Wala naman silang magagawa para baliin ang napatupad na batas. Nagkaroon lamang sila ng lakas ng loob dahil namayapa ng diwata ng mga leon, ang pinakamalakas sa lahat ng mga diwata. Mapanganib din ang 4 na diwatang yun, Ella, kaya mag-iingat ka sana. O siya, aalis na ako at hahanapin ko pa ang ibang mga babaeng pusang kagaya mo. O siya, sige. Ikaw rin, Dagol, mag-iingat ka. Baka maapakan ka sa daan. Naku, mahirap na. Napakaliit mo pa naman. Ay, sorry. Biro lang, ikaw naman. Abat, loko itong dalaga na to ah. Kung hindi ka lang talaga maganda, naku, baka napatulan na kita. Makaalis na nga. Padabog na umalis ang duwending si Dagol. Napangiti naman si Ella habang nag-iisip kung ano ang dapat niyang gagawin. Hindi naman niya pwedeng hayaan ang diwatang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Sana ay makahanap kaagad si Dagol ng tutulong sa akin para mabawi si Diwata Hania. Ay, ibang level ng mga kalaban sa pagkakataong ito ah. Mga diwata na. Lord, huwag mo sana kaming pabayaang mapahamak. Kayo na lang po ang tanging malalapitan sa malaking suliraning ito. Alam kong malalampasin namin ito sa tulong mo. Amen. Muling ipinagpatuloy ng dalaga
ang paglilinis sa kanilang bakuran. Pagkatapos ay pumanik na ito sa kanilang bahay. Nag-ayos siya ng mga damit bago siya naligo. Sa daan ay nakasalubong niya si Kate. Papunta rin kasi ito sa kanilang bahay at siya ang sadya. Sinabi niya rito na may napapansin sila sa isang karinderya na umaaligid na lalaki. Kakaibang ikinikilos nito na para bang anumang oras ay kaya nitong manggulo at manakit. Ganun ba? Sige kasi, pupunta tayo doon ngayon para alamin kung anong pakay niya sa ating karinderya. Huwag siyang magkakamaling gumawa ng hakbang ng hindi ka nais-nais at hindi ako magdadalawang isip na bigyan siya ng leksyon. Mabilis ang paglalakad ng magkakaibigan at ilang minuto lang ang nakaraan bago sila nakarating sa lugar. Sa isang punong kahoy ay nakasandal ang misteryosong lalaki. Nakatingin lamang ito sa kanila ng sobrang sama. Walang pag-aalinlangang nilapitan ito ni Ella para kausapin. Tatang mawalang galang na po. Sino po kayo at ano po ang sadya ninyo sa aming karinderya? Pasensya na po, pero natatakot sa inyong aking mga kaibigan pati ng iba naming customer. Kaya kung maaari po ay sabihin ninyo kung ano ang sadya ninyo rito. Pero kung ayaw ninyo, ay maaari na po ba kayong umalis? Hindi umiimik ang lalaki. Tinitigan lamang niya ang dalaga mula ulo hanggang paa ng paulit-ulit. Ilang segundo ang dumaan ay bigla itong tumawa sa kahumingi ng sabaw at kanin. Sa tono ng pananalita ng lalaki ay alam kaagad ni Ella na ordinaryong tao lamang ang kaharap at hindi isang aswang. May pagkasinto-sinto nga lang kaya ganoon makipag-usap. At nang mabigyan nila ito ng pagkain ay masaya na nitong nilisan ang lugar. Nagpasalamat pa ito sa dalawa saka nagbigay ng flying kiss. Nagtatawa na naman ang magkakaibigan. Ang akala nilang may gulong mangyayari ay hindi naman pala, dahil isang lalaking pulubi at kulang sa pag-iisip lamang ang kanilang kinakatakutan. Kaya naman nagsibalikan sila sa kanilang mga gawain. Hinila naman ni Ella si Kati palayo sa karinderya dahil sa importante nitong sasabihin sa kaibigan. Alam kaagad iyon ni Kati dahil kilala na niya ang kaibigan. Matagal na panahon na din naman sis, hindi ba? Mula nang ipagtapat ko sa iyo ang isa ko pang pagkatao. Ikaw lang pinagkatiwalaan ko nito at napatunayan kong hindi mo ako nilaglag hanggang ngayon. Kasi hinihingi ulit ng pagkakataon ng aking serbisyo. Sa ngayon pahirap na ng pahirap ang aking obligasyon dahil ang mga makakaharap ko ngayon ay mga diwata ng mga hayop. Kailangan kong iligtas ang diwata na nagbigay sa akin ng bertud. Kung hindi dahil sa kanya, ay hindi kita nagawang iligtas noong panahong sinaliban ka ng itim na engkanto. Ipagkakatiwala ko ulit sa iyo ang aking mga kapatid kung hindi nakakahiya sa iyo. Nginitian siya ni Kati saka sinabing ayos lang. Dagdag pa ng dalaga na ano pa na naging mag-best friend sila kung hindi sila magtutulungan sa lahat ng bagay. Ipinapaalala pa nito na ang kanilang sinumpaan at ang motto nila na isa para sa dalawa at dalawa para sa lahat, kaya sila nagtawanan. At bilang pasasalamat ay nagyakpan sila sa isa't isa. Samantala, sa isang batis kung saan namamahay ang mga diwata ng mga hayop, ay masayang nag-uusap ang diwata ng mga aso, daga, ahas at ibon, habang pinagtatawanan ang diwata ng mga pusa na si Diwata Hania. Sa inyo muna ang mga oras na ito, mga traitor na diwata. Pero hindi rin ito magtatagal. Sigurado akong papanigan ni Bathala ang mga nasa panig ng mabubuti at malilipol ang mga kagaya ninyong pinili ang baluktot na sistema dahil kinain na kayo ng inyong kasakiman sa kapangyarihan. Subalit mas lalo siyang pinagtawanan ng apat. Sinabi pa nila na walang magagawa ang mga binigyan niya ng mga bertod laban sa kanilang diwata at nangako silang sa harap niya mismo ay kikitilan nila ang mga buhay ng mga ito. Napatawa rin si Diwata Hania sa kanya sinabihan ang mga ito ng duwag. Mga duwag na diwata?
Magsasanib puwersa para labanan ang mga dalagang tanging bertud lamang na aking ibinigay ang kanilang tanging sandata? Kahihiyan kayo sa inyong mga lahi. Kasabay ng malutong na pagtawa ay insulto naman sa apat na diwata na tila nasampal sila sa realidad. Dahil sa labis na pagkapikon ay gumawa sila ng ibang plano. Naisip nilang magpalabunutan kung sino ang unang lalaban sa mga magtatangkang iligtas ang nakakulong na si Diwata Hania na kanyang mga alagad. Lihim na natuwa ang diwata ng mga pusa dahil tagumpay ang kanyang plano. Sapagkat hindi nila kilala si Ella, maski diwata sila at sa kanilang gagawin na isa-isang lalaban sa dalaga, ay paniguradong may kalalagyan silang lahat. Samantala, bago pinasok ni Ella ang gubat, ay narinig niya ang busis ng duwending si Dagol sa may hindi kalayuan. May kasama itong isa ring dalaga na may tanga ng bertud ng pusang gala. Nagpakilala ito sa pangalang Anita. Kaidaran din ito ni Ella. Sapat na siguro kayong dalawa para magawang labanan ng apat na diwata. Pero sisikapin ko pa rin makahanap ng iba pa para mas lalong lumakas ang inyong pwersa. Magaling talagang kumilatis na magiging tagapagmana ng mga bertud si Diwata Hania. Dahil bukod sa mababait na kayo, ay ang gaganda niyo pa. Nix, ay naku Dagol ha, bumanat ka na naman. Buti sana kung Dax, dudes ka naman eh. Itong si Ella talaga, lagi akong inaapi. Makalayas na nga, puro lang naman pambabara inaabot ko sa iyo eh. Kaya nagtawanan ang dalawang dalaga. Nagkamustahan at nag-alaman muna sila ng mga ilang detalye. At nang matapos silang mag-usap, ay sabay na nilang pinasok ang kagubatan. Medyo malapit na sila sa pusod ng kagubatan nang biglang may magpakitang isang malaking portal sa kanilang harapan. Pilit sila nitong hinihigop papasok doon hanggang sa matagumpay sila nitong matangay. Natagpuan na lamang nila ang kanilang mga sarili na nasa ibang gubat na. Asul ang kulay ng paligid at kakaiba ang simoy ng hangin. Hanggang sa may naririnig silang malalakas na yabag na mula sa hindi kalayuan ang patungo sa kanilang kinaroroonan. Anita, dito tayo. Pag-aralan muna natin ang paligid kung anong klaseng mga nilalang ang nakatira dito bago tayo kumawa ng hakbang. Tumango ang dalaga kay Ella, saka sila nagkubli sa mayayabong na talahibana. Hindi naman iba sa kanilang mga paningin ang naglalakad ng mga nilalang. Iyon ay ang mga tikbalang na itim. At ayon sa kanilang pagkakaalam, ay delikado ang mga nilalang na yon dahil mas masahol pa sila sa mga rapist kapag nakakita sila ng mga dalaga. Pati ang mga ordinaryong tikbalang ng mga babae ay hindi nila pinapalampas. Sila ang mga klase ng tikbalang na pinakamataas at pinakamasama sa kanilang mga lahi. Wala silang patawad, lalo na sa mga lalaking kanilang makakaengkwentro o makikita sa gubat. Binabalik kasi nila ang mga buto ng kanilang mabibiktima sa kanila iniiwan kapag sigurado silang patay na ang mga ito. Sinabi naman ng isa sa mga tikbalang na may naaamoy siyang mga babae. Sumang-ayon naman ang iba sa sinabi nito, kaya kaagad silang nagsikalat para hanapin ang dalawa. Ipinaliwanag naman ni Anita kay Ella ang mga nalalaman tungkol sa ugali ng mga itim na tikbalang. Sinabi nito na pagdating sa mga babae ay walang sinasanto ang mga ito. Ang tanging nasa isip lamang nila kapag may kaharap silang dalaga ay ang panggagahasa. Sa mga lalaking makakaharap naman nila ay dilubyo ang sasapitin dahil hindi nila tatantanan ang kanilang mabibiktima hanggat hindi nadudurog ang buto ng mga ito hanggang sa mamatay. Ganoon kalupit ang mga itim na tikbalang, kaya ilag sa kanila ang mga ordinaryong tikbalang lamang, lalo na ang mga babae, dahil kaya rin nilang pagsamantalahan ang mga ito. Paano tayo makakalabas sa mundo nila? May alam ka bang paraan? Hindi tayo pwedeng magtagal at mapahamak dito dahil hinihintay tayo ni Diwata Hania. Ayokong madismaya at mabigo siya sa atin. Ang sagot ni Anita sa katanungan ni Ella ay mayroong paraan. Subalit mahirap na madali. Mahirap dahil maraming bantay ang palasyo na kailangan nilang madaanan papunta sa likod
dahil nandoon ang portal palabas ng mundong iyon. Madali naman dahil mabilis lang mahanap ang portal na iyon at hindi sila mahihirapan. Anita, kung wala nang ibang paraan, isusugal na tayo sa bagay na iyan. Kaysa naman hintayin pa nating madagip nila tayo at gawing parausan. Mas gugustuhin ko pang mamatay muna bago nila ako mapagsamantalahan, no? Sumang-ayon si Anita sa dalagang kasama. Bilib siya sa katapangan nito, kaya kaagad silang kumilos para gawin ang mga pinaplano. Pagdating sa harap ng palasyo, ay naghanap sila ng magandang pagtataguan. Pinag-aralan muna nila ang sitwasyon at doon nalaman ni Ella na tama ang mga sinabi sa kanya ni Anita. Napakahigpit ng pagbabantay na ginagawa ng mga tikbalang sa lugar, kaya nahirapan silang makahanap ng magandang pagkakataon para makapuslit papuntang labasan. Hanggang sa biglang sumagi sa isipan ni Ella ang isang ideya. Anita, dito ka lang muna ha. May gagawin lang ako na baka sakaling makatulong sa atin para makalabas dito sa mundong ito. Mabilis na kumaripas ng takbo ang dalaga at ilang segundo lamang ang dumaan. Simula nang mawala ito, ay sigaw na niya ang sumunod na narinig ni Anita. Paglingon nito sa palasyo, ay naagaw ang atensyon ng mga bantay na tikbalang sa sigaw ng kasama. Mabilis ding nakabalik sa kanilang pinagtataguan si Ella na natatawa pa sa ginawa. Halos magtulakan naman ang mga tikbalang at nag-uunahan papunta sa pinanggagalingan ng sigaw ng dalaga. Para silang mga aso na gutom na nakaamoy ng masarap na pagkain. Iyon na nga magandang pagkakataon na hinihintay ng dalawa. Mabuti na lamang at epektibo ang kalukuhan ni Ella dahil nawala sa landas nila ang mga itim na tikbalang. Pero ang akala nila na ganoon lamang kadali ang makasuot sa lagusan kapag nakalapit sila dito ay isa palang malaking pagkakamali. Dahil may dalawang tikbalang din pala ang nakabantay rito sa magkabilaang gilid. Namilog pa ang mga mata ng mga ito dahil sa malalagkit na tingin sa kanila ng dalawang taong kabayong nasa harapan. Pinapasadahan pa sila ng tingin ng pataas pababa hanggang sa mapukol na mga mata ng mga manyakis na tikbalang ang kanilang pagkababae. Pagkabitaw sa mga sandata at sa pagnanais na mag-ahasa nila si Anita at Ella, ay pasunggab nilang dinadakma ang mga dalaga, subalit alisto ang dalawa sa pag-ilag. Bigla na lamang sumagi sa isipan ni Ella ang birtud na tangan. Aba teka, anong silbi pala ng tangan nating mga bertud kung hindi natin gagamitin? Nakalimutan ko, pwede pala akong maging babaeng pusa. Anita, ang tangan natin! Diyos ko! Napatawa na lamang ng bahagya ang dalawa, saka sila nagpalit ng anyo bilang mga babaeng pusa. Buong tapang nilang kinalaban ang dalawang itim na tikbalang hanggang sa magapi nila ang mga ito gamit ang matatalas nilang kuko. Mabuti na lamang at nakasuot na sila sa portal na palabas sa mundong yon bago pa masakluluhan ng ibang mga tikbalang ang kanilang mga sugatang kasamahan. Iniluwa naman sila ng lagusan sa parte ng gubat na may bangin sa gilid. Tinatanaw-tanaw muna nila ang paligid at nang matagpuan nila ang parte kung saan sila hinihigop ng lagusan ay saka pa lamang sila nakasigurado na nasa kanilang daigdig na sila naroroon. Pagtingin nila sa ibaba ng bangin ay may natanaw silang isang komunidad. May nasasagap akong kakaiba sa parteng iyon, Anita. Mukhang may mga nilalang na hindi pangkaraniwan ang nakatira doon. Ano sa palagay mo? Puntahan ba natin para malaman kung ano-ano sila? Sumang-ayon naman si Anita sa gustong mangyari ni Ella. Binagtas nila ang gilid ng bangin papunta roon dahil iyon lamang ang tanging daan na pwede nilang madaanan. Sa ibang parte ay masukal na at mas matarik kaysa sa kanilang kinaroroonan, kaya nagdubli ingat na lamang sila sa bawat nilang paggalaw. Maski nang makalapit sila sa kakaibang komunidad na nasa gitna ng gubat, ay ganoon pa rin naman kahina ang nasasagap nilang mga presensya, subalit marami ang mga yon. Pero hindi pa rin nagpakampante ang dalawang dalaga. Kailangan pa rin nilang mag-ingat dahil hindi pa nila alam kung anong klaseng nilalang ang mga nakatira roon at kung delikado ba ang mga ito sa mga tao o hindi. Naputol ang kanilang paglalakad sa isang hagdang kahoy pababa sa lugar
pero hindi muna sila tumuloy. Nakita kasi nila ang mga kababaihan na abala sa paglalabas sa isang ilog na halos wala ng saplot sa katawan dahil sa mga kasuotan. Alam mo, parang nakikita ko ang sarili ko sa kanila dahil sa paglalabad ako din na itaguyod ng aking dalawang kapatid bago guminhawa ang aming buhay. Pero ang kaso, Diyos mio Marimar, hindi ganyan ang aming mga kasuotan sa paglalabada noon. Ngayon, halos ayaw nilang itago ang kanilang masiselang bahagi Ay Diyos ko. Napailing din si Anita. Sa kanito sinabi na wala nang pinagkaiba ang kasuotan ng mga babae sa mga babaeng mababa ang lipad. Sinisiguro muna nila ang paligid at baka may mga kalalakihan din sa parteng yon at baka naninilip sa mga babaeng naglalaba. Subalit wala silang nakita kaya lumapit na sila sa mga ito. Magandang umaga mga kaibigan. Ako nga pala si Ella at siya naman ang kaibigan kong si Anita. Kami po ay naliligaw dito sa gubat hanggang sa nakarating kami dito sa inyong maliit na komunidad. Pwede niyo po bang ituro sa amin kung saan ang daan pabalik ng sibilisasyon? Mababa ka sa mga mukha ng mga babae ang pagkagulat sa biglaang pagsulpot ng dalawa. Hindi rin sila nakasagot kaagad at tila ba pinag-aralan muna nila ang magkakaibigan sa pamamagitan ng pagsuyod ng tingin. At nang wala naman silang mabasa na masamang gagawin ng dalawang dalaga sa kanila, ay tumayo ng isa sa mga ito saka sila kinausap. Sinabi ng babae na nagpakilala sa pangalang Adelpha na naliligaw nga sila. Ayon pa rito ay napadpad sila sa lugar ng mga manananggal na sarot. Nanlaki ang mga mata ni Ella at Anita sa kanilang nalaman, kaya bahagya silang dumistansya. Subalit sa sumunod na sinabi ni Adelpha ay nakahinga rin sila ng maluwag. Ayon sa babae, tanging mga hayop lamang sa gubat ang kanilang pagkain. Kumakain naman daw sila ng mga tao, pero sa mga masasama lamang ang mga budhi. Dahil sa naamoy naman ng mga ito na walang bahid kasamaan ang nananalitay sa pagkatao ng dalawa, ay wala silang dapat na ipagkabahala dahil walang magtatangkang manakit sa mga ito sa liblib na komunidad ng mga manananggal.